Nasa gilid ng kalsada ang elepanteng yan habang dumaraan ang mga sasakyan nang bigla itong tumawid at hinabol ang isang turista. Nadapa ang lalaki, kaya naabutan siya at sinipa ng elepante. Naiwang nakadapa ang lalaki at nahubaran pa. Ayon sa isang saksi, tinangkang makipag-selfie ng lalaki sa elepante pero tila nagulat at naggalit ito sa flash. Nangyari po yan sa Karnataka, Southwest India. Nakaligtas ang lalaki pero nang matunton ng mga otoridad ay pinagmulta siya ng katumbas ng halos 17,000 pesos. Kinunan din ang kanyang pag-amin na mali ang kanyang ginawa na pagpasok sa restricted na bahagi ng kagubatan. At ang anilay hindi pagsunod sa wildlife safety rules. Bago sa saksi, bistado ang isang warehouse sa Pasay City na nagbebenta umano ng mga ipinagbabawal na gamot at pinatatakbo umano ng isang Chinese national. Ayon sa intel na natanggap ng NBI, kabilang umano sa mga ibinebenta ang tinatawag na rape drug na kapag inihalo sa inumin ay maaring mawalan ng malay ang nakainom. Natagpuan sa warehouse ang aabot sa 28,000 pesos na halaga ng abortive pills at 8,000 pesos na halaga ng iba pang ipinagbabawal na gamot kasama ng iba pang mga gamit. Patuloy ang investigasyon ng NBI para matukoy ang lawak na operasyon ng warehouse. Pumanaw na babaeng grade 10 student na binaril ng kanyang dating nobyo sa loob ng classroom sa Santa Rosa, Nueva Ecija. 6 na araw na natili sa ospital ang biktima sa Cabanatuan City pero hindi na siya nakarecover matapos ma-comatose dahil sa matinding tama ng bala sa ulo noong August 7. Matatanda ang naunang namatay ang 18 taong gulang na suspect na nagbaril sa sarili. Sa ngayon, naiuwi at nakaburo ng labi ng biktima sa kanilang tahanan sa Santa Rosa. Kakaibang Squid Game ang pinasok na isang mangingisda at content creator na si Chris mula Sibuyan, Romblon. Ang kanyang nakalaban, mismong pusit. Habang hinahango niya ang kanyang nahuling pusit, bigla nila siyang binugahan ng napakaitim na tinta nito diyan pa mismo sa kanyang mukha. Ayon kay Chris, sanay na naman siyang mabugahan nito at agad niyang hinuhugasan ang mukha dahil malagkit ang tinta. At may mga pagkakataong nagsusuot na nga siya ng helmet. Naglalabas ng maitim na tinta ang mga pusit bilang depensa laban sa mga predator. Nagaling ito sa espesyal nilang organ na kung tawagin ay ink sac. Nagpositibo sa drug test ang driver ng van na naaksidente sa Central Luzon Link Expressway sa bahagi ng Tarlac kahapon. Ayon sa pulisya, mabilis ang patakbo ng driver habang binabagtas ng expressway bago bumangga sa metal fence at sumadsad sa gilid ng kalsada. Sumailalim na sa inquest ang driver, 5 ang nasawi habang 9 ang nasugatan sa malagim na disgrasya. Parang aso't pusa kung mag-away. Yan po ang nasa kasabihan. Pero sa Haro, Iloilo, aba, sanggang dikit for real. Ang asong si Matcha at ang pusang si Snow. Magkasamang maglaro at mag-relax ang mag-BFF hanggang sa kanilang pagtulog. Sa Mexico, espesyal ang paglilibot ng robot na asong si Waldog. Ang kanyang misyon, magturo ng animal rights sa mga bata at may edad at kung paano maging mas mabait sa mga hayop. Ayon sa may-ari, magagamit din ng robot dog sa pagtukoy ng basura, pati na lubak sa kalsada at sa pagpaparehistro sa mga asong gumagala. Mga kapuso, salamat sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.